Password amnesia. Isang gabi, nakaupo ako sa harap ng laptop. Chill lang ako, dala ang kape, ready na sanang mag-scroll at mag-relax. Pag-on ko ng screen, lumabas ang paborito nating tanong. Enter password. Simple lang, di ba? Kaya confident ako, tinype ko agad. Incorrect password. Sabi ko, ha? Baka typo lang. Tinype ko ulit, mas maingat na. Dahan-dahan pa. Incorrect password. Doon na ako napaisip. Wait lang, baka caps lock? Off ko. Tinry ko ulit. Incorrect pa rin. Kinabahan na ako ng konti. Alam mo yung feeling na alam mong ikaw ang may-ari ng account pero parang pinapalayas ka ng sarili mong device? Ang sakit, besh. Parang ex na ikaw pa ang pinagbabayad ng utang na hindi mo naman kasalanan. So tinry ko lahat ng combos. Birthday ko? Incorrect. Middle name ng aso ko? Incorrect. Favorite ko noong high school? Incorrect. Hanggang sa dumating ako sa punto na nagdududa na ako sa sarili ko. Ako ba talaga may-ari ng account na to? Baka multo na lang ako na gumagamit ng laptop ng iba. Pagod na akong mag-isip, kaya huminga ako ng malalim at sinubukan kong alalahanin. Flashback mode on. Naalala ko pala na ilang araw na ang nakalipas, may notification akong nagsabi na, update your password for security. At syempre, nagbida-bida ako. Gumawa ako ng panibago. Mahaba, may numbers, may special characters. At syempre, mahirap tandaan. Kasi feeling ko, agent ako sa Mission Impossible. At ayun na nga, naisahan ako ng sarili kong talino. Ang nakakatawa, ako rin pala ang dahilan bakit ako di makapasok. Sa huli, napilitan akong pindutin yung nakakahiyang option na forgot password. Parang isang sampal na nagpapaalala, hindi mo ako nakalimutan, sarili mong password lang. Pagkatapos ng halos 30 minutes na reset, nakapasok din ako. Pero may trauma na ako. Kaya ngayon, sinulat ko na lang sa isang maliit na papel at tinago sa wallet ko. Kasi minsan, hindi lang memory ang mawawala. Pati pasensya mo. Kaya moral lesson, huwag masyadong magpatalino sa password. Baka ikaw rin ang biktima ng sarili mong memory gap.